Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sumakay si Laura ng taxi at nagpahatid siya kung nasaan ang mansyon ng kanyang ama. Ibinayad niya ang 24 karat na bracelet niya na niregalo sa kanya ni Adam last Christmas. Tuwang-tuwa naman ang driver at inabutan pa siya ng 500. Lumapit siya sa guardhouse ng village at nagpakilala siya. Nagkatingin na naman ang dalawa at saglit na nagbulungan. Imong wala hong tao sa mansyon. Gayon kundi ang mga katulong lang. Kung si Mr. Horacio po ang hinahanap ninyo, mas mabuti pang dumiretso na lang kayo sa Manila Cathedral. Nandoon ho ang buong pamilya dahil kasal ho ni Miss Shimmer. Si Shimmer? Ulit naman niya. May pananabik na bumangon sa kanyang dibdib na mabanggit ang kapatid. Opo ma'am. Oh, sige ho, salamat. Aniya at tumalikod na. Pumara naman siya ng taxi at nagpahatid sa Manila Cathedral. Ibinayad niya ang 500 na ibinigay sa kanya ng taxi driver na unang sinakyan niya. Nang makarating sa simbahan, mukhang tapos na ang seremonya. Narinig niyang kumakalimbang na ang kampana, kasunod ng palakpakan. Nanginginig naman ang mga tuhod na naglakad siya papalapit sa bukana ng simbahan. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Nai-excite siya at nananabik na muling makita at mayakap ang pamilya niya, lalo na ang daddy niya. Madaming tao at halos hindi niya makita ang loob ng simbahan dahil sa mga taong nakaharang sa pintuan ng katedral at hinihintay ang paglabas ng mga ikinakasal. Hindi niya maiwasang ma-curious kung sino ang napangasawa ng kapatid niya. Miss? Ito po ba ang kasal ni Miss Shimmer? Tanong niya sa isang dalagitang nakasuot ng kulay pastel na blue na dress. Opo, sagot naman ito. Tatanungin niya pa sana ito kung sino ang napangasawa ng kapatid niya nang tawagin ito ng isang may edad na ginang. Nagpasya na lang siyang makisiksik sa mga tao hanggang sa makaalpas siya. Maraming tao sa altar na nag-uumpisa na sa picture taking. Naglakad siya papalapit roon. Nililibot ang mga mata hanggang sa nakita niya ang isang pamilyar na abay. Laura? Ani naman ni Amanda na ngayon ay magkahalong gulat at takot ang nababadha sa mukha nito. Pinagtingin na naman ito ng mga katabi nito hanggang sa bumaling sa kanya ang tingin ng lahat. Lahat ay halatang nagulat at walang ni isang nakapagsalita habang nakatingin sa kanya. Siya naman ay nag-umpisa ng pumatak ang mga luha sa mga mata, lalo na makita niyang isang may edad na lalaki na nakaupo sa wheelchair at mukhang pigil na pigil ang paghinga nito. Dad, tawag niya sa ama. Hindi na ito kasing tikas kagaya ng natatandaan niya. Pumayat ang daddy niya. Naging kulay gray na rin ang buhok nito. Sa likod nito ay si Tita Melody. Daddy? Aniya at tinakbo na niya ang pagitan nilang mag-ama. Niyakap niya ito na mahigpit habang umiiyak siya sa balikat nito. Daddy! Daddy, ako to. Si Laura. Laura? Panaginip lang ba ito? Sinusundo mo na ba ang daddy, anak? Hindi makapaniwalang tanong nito. Nangilabot at lalo siyang napahagulhol dahil sa sinabi ng daddy niya. Naramdaman niya ang pag-angat ng kamay ng daddy niya at ang pagganti nito ng yakap sa kanya. Yumugyog ang balikat ng daddy niya. Ang anak ko! Anak ko! Hagulhol na wika ng daddy niya. Bahagya siyang inilayo ng daddy niya. Namamanghang pinakatitigan nito ang mukha niya. Hinahaplos nito ang pisngi niya na para bang naninigurado ito kung totoo ba talaga siya.
Pagkuwan ay bumaling ito sa tita Melody niya na ngayon ay wala ng emosyon sa mukha nito habang nakatitig sa kanya. Hindi na inaasahan ang malalamig na titig na ibinibigay nito sa kanya. Melody, nakikita mo ba ito? Si Laura, ang anak ko Melody. Anito na niyuyugyug pa ang kamay ng kabiyak. Saka bumaling sa kanya. Anak, kung panaginip ito, ayoko nang magising. Ang anak ko. Anito na muling humagulhol. Hindi ito panaginip, Dad. Buhay ako. Buhay na buhay. But how? What? Mahabang storya, Daddy. Napakahaba at lahat ng iyon ay ikukwento ko sa inyo. Ate Laura? Narinig niyang tawag naman sa kanya. Nakangiti at may luha sa kanyang mga matang nilingon niya si Shimmer. Napakaganda nito sa suot nitong wedding dress. Dalagang dalaga na ang kapatid niya at di hamak na mas maganda sa kanya. Shimmer? Masayang aniya dito. Pero agad na napawi ang ngiti niya na makita naman niya si Alonso na nasa tabi nito. Alonso? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa lalaki. Puno ng pagkalito at pagkabigla ang mga mata niya. You're alive. Halos bulong pa na wika naman ito. Hindi rin ito makapaniwala. Ang mga mata nito ay kakikitaan ng pangungulila. Marahan siyang tumango habang masaganang umaagos ang kanyang mga luha. Humakbang naman si Alonso papalapit sa kanya. Dahan-dahan ang mga hakbang nito at nang makalapit na ito sa kanya ay mahigpit siya nitong niyakap. Laura. Mahigpit na gumanti siya ng yakap kay Alonso. Ngayon ay malinaw na sa kanya na ang lalaking madalas niyang napapanaginipan ay si Alonso. Hindi niya lang maalala ito noon, pero ramdam niyang si Alonso ang laman ng mga panaginip niya. Oh my God! Kinikilabutan ako. Narinig naman niyang wika ni Amanda. Nilingon niya ang kapatid na napahigpit pa ang paghinga nang magtama ang mga mata nila. Amanda? Puno ng pananabik na aniya sa kapatid. Pinagkrus nito ang mga daliri paharap sa kanya at sumiksik sa lalaking katabi nito. Si Garrett. Ano ba? Angal naman ni Garrett. Nilibot niya ang paningin at nakita niya si Shine, si Tati at si Geneva na nasa isang sulok. Tati? Shine? Geneva? Ate Laura? You're not a ghost? Aren't you? Nakangiwing tanong naman ni Tati. No, I'm not. Buhay ako. Buhay na buhay. Are you sure? Si Shine na halatang natatakot din. Bahagya siyang natawa at marahang tumango rito. Lumapit ka na, ani naman ni Geneva at itinulak naman si Tati. Muntik naman masubsob sa kanya ang kapatid kaya mabilis na inalalayan niya ito. Totoo ka nga, tili nito at mahigpit siyang niyakap. I thought you're dead. What happened to you? Oh my gosh, sino ang inilibang natin, Daddy? Baling naman ni Tati sa daddy nila na ngayon ay hindi pa rin makapaniwalang nakatingin sa kanya. Umiling-iling lang naman ang daddy nila at hindi ito nakapagsalita. Muli niya itong nilapitan at lumhod sa harapan nito. At muli itong niyakap. Awang-awa siya sa daddy niya dahil mukhang nasyak pa rin ito. Ano nangyari sa iyo, Laura? Napatingin siya sa tanong na iyon ni Tita Melody niya. Nagkaroon ako ng amnesia. Umpisa naman niya at muling tumingin sa ama. Hindi ako namatay. It was all Adam's fault. Mabilis na sinulyapan niya si Alonso na matamanding nakikinig. Si Adam's lagda maiyo? Pero patay na siya. Anang daddy naman niya. Umiling naman siya. Buhay siya, Dad. Nang gabing magkamalay ako nalaman ni Adam na nawalan ako ng alaala. Ang sabi niya, pineka niya ang pagkamatay naming dalawa. Nang maging stable ako,
nasa Moscow na kami. Wala akong matandaan na kahit na ano. Itinago niya rin sa akin ang totoo. Pero unti-unti nang bumabalik ang mga alaala ko. Kaya agad akong nagtungo sa bahay pero wala kayo roon. Aniya at pinahid ang luha niya. Ang sabi ng security guard, naririto raw kayo kasi kasal ni Shimmer. Aniya at nginitian si Shimmer pero umiiwas ito ng tingin sa kanya. I'm sorry kung nang-agaw ako ng eksena sa sarili mong kasal. Hinging paumanhin niya sa kapatid. Sino palang napangasawa mo? Masiglang tanong niya. Napansin niyang natahimik ang lahat. Walang sumagot sa tanong niya. Kaya bumaling siya sa ama ngunit miski ito ay umiwas rin ng tingin sa kanya. Si Alonso Laura. Ani naman ang tita Melody niya. Si Alonso Lagdameo na dating asawa mo, ang napangasawa ni Shimmer. Siya naman ang natigilan. Agad na nawala ang ngiti sa mga labi niya sa nalaman. Si Alonso? Hindi makapaniwalang aniya at binaling ang tingin sa dating asawa na ngayon ay asawa na ng sariling kapatid. Masuyong hinahaplos ni Laura ang buhok ng kanyang ama habang nakahiga na ito sa kama. Ayaw siyang bitawan nito hanggang sa nakatulog na ito. Natatakot raw kasi ito na bigla na naman siyang mawala. Baka raw magising ito na hindi totoong buhay siya. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang ama. Hapis ang mukha nito na tila pagod na pagod. Mas matanda itong tingnan kaysa sa tunay nitong edad. Na-stroke ang daddy niya dahil dinamdam nito ang pagkawala niya. At wala siyang ibang masisisi kundi si Adam. Kasalanan nitong lahat ang nangyayari. Kung hindi nito pineke ang pagkamatay niya, kung hindi sana siya nito inilayo sa pamilya niya, hindi nagkaganito ang daddy niya. Pinahid niya ang mga luha na masiguradong mahimbing na ang tulog ng daddy niya. Kinuha niya ang kumot at kinumutan ito. Pinatakan niya ng halik sa noo ang daddy niya bago siya tumayo at lumabas ng master's bedroom. Halos walang pinagbago sa mansyon. Maliban sa ilang muebles na nadagdag, inilibot niya ang mga mata at napangiti siya sa pamilyar na lugar na iyon. She's happy that she's finally back home. Nagtungo siya sa library. Kanina pa siya hinihintay ng tita Melody niya roon. Nais daw siya nitong kausap. Lahat silang mag-anak ay dumiretso na sa mansyon mula sa simbahan. At ang mga bisita sa kasal naman ni Shimmer at Alonso ay sa reception. Hanggang ngayon hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya na ang kapatid at dating asawa ay ikinasal na. May kirot sa puso niya ang nangyari. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng mga ito. Mas masakit pa ang nararamdaman niya ngayon kaysa na maabutan niya si Alonso at Ilya sa opisina nito. Hindi na niya nakita ang kapatid simula pa kanina. Miski si Alonso, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ang lalaki. Kumatok siya ng 3 beses na nasa tapat na siya ng pintuan ng library. Narinig niya ang pagsagot ng tita Melody niya mula sa kabilang silid, kaya pinihit niya iyon at pumasok. Nakaupo sa likod ng malaking office table ang tita Melody niya habang may hawak na kopeta ito. Nakatingin ito sa red wine habang marahan nito iyong pinapaikot sa loob ng kopeta nito. Tita, pukaw niya rito. Dahil hindi man lang siya nito sinulyapan. Nag-angat ito ng tingin at malamig na sinulyapan siya. Bakit ka pa bumalik? Tanong nito na humiwa sa puso niya. Hindi ganito ang inaasahan niyang magiging salubong nito sa kanya. Hindi ganito kalamig ang tita Melody niya na nag-alaga at nagturing sa kanya bilang isang tunay na anak. Kahit hindi ito ang nagluwal sa kanya, inaasahan na niya na isa ito sa matutuwa na ngayon ay kapiling na siya ng mga ito. Tita, nang mawala ka, lahat kami ay nagluksa. Anito at tumungga ng wine.
Nakita niya ang pait sa mga mata nito. Ang daddy mo. Dinamdam niya ang pagkamatay mo. Parang isinama mo siya sa hukay mo, Laura. Hindi na siya ang Horacio na minahal ko. Nakita niya ang pagbalong ng mga luha sa mga mata ni Tita Melody niya. Wala siyang nahagip na kahit anong salita. Hindi niya alam ang sasabihin. Parang may bikig sa lalamunan niya na nagpapasikip sa kanyang paghinga. Walang araw na hindi niya dinadalaw ang puntod mo. Tumingin ito sa kanya na may panunumbat sa mga mata nito. Ikaw ang nawala. Pero kami ang nakalimutan niya. I'm sorry, tita. Tanging nasambit niya rito. Na-imagine na niya ang paghihirap ng daddy niya. Ang pangungulila nito sa kanya. Ang hinampong nararamdaman ni Tita Melody. Dahil sa pagkawala niya, nawala na rin ang atensyon ng daddy niya sa mga ito. Hindi niya ito masisisi kung magdamdaman ito pero gusto niyang maunawaan ito na hindi niya ginusto ang lahat. Ngayon pa lang kami nakakabangon. Ngayon pa lang nag-uumpisang makalimot ang daddy mo. Pero heto ka. Nagbalik ka. Patuyang wika naman ito. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Lagi ka namang inosente. Galit na putol nito sa kanya. Hindi mo kasalanan na mabuo ka. Kaya mas pinili ng daddy mo na panagutan ka. Iniwan niya ako para pakasalan ang mami mo. Dahil buntis siya sa'yo. Nagulat siya sa sinabi nito. Natigil siya sa pag-iyak at napatanga siya sa madrasta. Naging kabit ako ng daddy mo. Alam mo ba yon? Nagpakababa ako ng ganoon para magkaroon ka ng buong pamilya. At miski na maging legal akong asawa ng daddy mo, kinailangan kong intindihin ang kakulangan niya ng oras sa akin at sa mga kapatid mo para mahanap ka niya. Noon pa man, Laura, lagi ka ng priority ni Horacio. Lagi na lang ikaw ang una sa listahan niya. At kami na mga kapatid mo, nakikiagaw lang sa kakarampot na atensyon na kaya niyang ibigay sa amin. Tumayo ang Tita Melody niya. Inilapag nito ang baso sa table at lumapit ito sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Minahal kita at itinuring na parang sariling anak. Pero hindi ko magawang hindi mainggit at magsalo sa iyo. I'm sorry, tita. I'm really sorry. Umiiyak na hinging paumanhin niya dito. Hindi na niya alam na ganoon pala ang nararamdaman nito. Siguro miskin ng mga kapatid niya. Hindi niya nakita na nahihirapan ang mga ito nang dahil sa kanya. Siya ang naiinggit sa mga ito. Dahil nakikita niya na masaya ang mga ito. Na kahit wala siya, magiging isang buong pamilya ang mga ito. Pinahid ng tita niya ang luha niya. Mas lalo siyang napaiyak dahil pakiramdam niya. Bumalik na ang tita niya na nagmamahal sa kanya. Your sorry is not enough, iha. Anito sa malamnyos na tinig. Naguguluhang napatingin naman siya dito. Gusto kong mawala ka ulit. Humigpit ang hawak nito sa pisngi niya. Pwede bang mawala ka na lang ulit? Mas magiging maayos ang lahat kung wala ka. Matatahimik kami. Pati na rin ang anak ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Magiging magulo ang lahat, Laura. Lalo na ang buhay ni Shimmer. Kung mananatili ka dito, hindi matatahimik ang anak ko. Kasal na sila ni Alonso. Tumigas naman ang anyo niya. Pero mas nauna kaming ikinasal ni Alonso. Agaw naman niya rito. Marahas na inagaw niya ang kamay niyang hawak nito. Hindi magiging valid ang kasal nila. Makinig ka sa akin.
Sikmat naman ang Tita Melody niya at hinaklit nito ang braso niya. Mas masakit pa sa mahigpit na pagpisil nito sa braso niya ang nararamdaman niyang sakit sa nakikitang galit nito sa kanya. Hindi ako papayag na pati ang anak ko ay agawan mo ng kaligayahan. Malaki ang hirap na pinagdaanan ni Shimmer nang mahalin niya si Alonso. Kaya hindi ako papayag na basta ka nalang babalik at aagawan ang anak ko. Wala akong dapat agawin dahil una pa lang, akin na si Alonso. Ako ang legal na asawa niya. Hindi na niya na ituloy pa ang sasabihin ng malakas na dumapo sa mukha niya ang palad ng Tita Melody niya. Wala kang pinagkaiba sa ina mo. Sakim ka rin katulad niya. No wonder. Dugo nga ng malandi mong ina ang nananalaytay sa'yo. Pero hindi ako papayag na matulad sa akin si Shimmer. Hindi mo maaagawan ang anak ko. Galit na wika nito. Masasaktan ka lang doon. Naalala niyang sabi ni Adam nang magmakaawa ito sa kanya. Tama ito. Masasaktan siya. Hindi niya naman inaakala na ganito ang madadatnan niya. Nagkamali ba siya? Mas mabuti ba kung hindi na lang siya umalis ng hospital at nakinig na lamang siya kay Adam? Mas mabuti ba para sa lahat na mawala na lang siya ng tuluyan? Masakit pa rin para sa kanya na naging sagutan nila ng Tita Melody niya. Mahal niya ang Tita Melody niya. At alam niyang minamahal din siya nito. Hindi niya matanggap na ngayon ay kaaway na ang tingin nito sa kanya. And they live happily ever after. Pagtatapos naman ni Adam sa kwentong pambatang binabasa niya kay Lexa, binalingan niya ang anak na nakaunan sa kanyang braso. Namimigat na ang talukap ng mga mata nito. Napangiti siya at hinila ang kumot saka ikinumot dito. Good night, baby. Masuyong wika niya rito at hinalikan ito sa noo. Daddy? Pagising ko po ba bukas nandito na si Axel at si Mami? Inaantok na tanong naman ni Lexa. Natigilan naman siya. Saglit na hindi niya malaman kung paano sasagutin ang tanong ng anak. Not yet, sweetie. May bikig sa lalamunang sagot naman niya rito. Kailangan pa munang manatili ni Axel sa hospital. Pero bukas isasama kita roon. Namimiss ka na ni Axel. Talaga po? Yes, of course, my little princess. Si Mami po, Daddy. Makikita ko pa rin po ba siya bukas? Bakit po hindi umuwi si Mami, Daddy? Hindi, baby. May mga bagay kasing inaasikaso si Mami. Kaya hindi pa muna natin siya makikita. Halatang nalungkot naman si Lexa sa sinabi niya. Parang may sumipa sa dibdib niya nang makita ang nagtatampong mukha nito. Miss na miss ko na po si Mami. Naiiyak na wika nito. Ilang beses muna siyang lumunok para tanggalin ang bara sa lalamunan niya. Huminga siya ng malalim sa kamasuyong hinaplos ang pisngi ng anak. Miss na miss ko na rin ang mami mo. Hindi niya maiwasang pumiyok. Sa totoo lang gustong-gusto na niyang sundan si Laura. Pero hindi niya maiwan ang mga anak. Inilipat niya sa Manila si Axel. Dinala si Lexa sa penthouse niya. Kailangan niyang maging nanay at tatay sa mga anak ngayong wala si Laura. Gustong-gusto na niya itong puntahan. Pakiusapan na balikan na silang mag-aama. Go to sleep, princess. Himok naman niya sa anak. Hindi naman ito nagtanong pa. Humikab ito at pumikit na. Mahigpit na niyakap niya ito bago lumabas ng kwarto. Call me if anything happened, okay? Bili naman niya kay Nelia.
Opo sir. Anito at iniabot sa kanya ang susi ng kotse niya. Sumakay siya sa elevator at bumaba sa parking. Pagod na siya at nais na magpahinga. Pero alam niyang hahanapin siya ni Axel. Kaya sa hospital siya matutulog. Ilang minuto lang ang layo ng hospital sa penthouse niya. Kaya mabilis na nakarating siya roon. Umakyat siya sa private room na kinaroroonan ni Axel. Pagpasok niya sa pintuan, nakita niyang gising pa ito. Habang kausap ng isang nurse. Good evening sir. Bati ng nurse sa kanya. Matipid ang nginitian niya naman ito. You can go now. Ako na ang bahala sa anak ko. Wika niya rito. Tumango naman ito at umalis na. Nilapitan niya si Axel. Nakasuot ito ng oxygen mask. Pero halata na mas masigla ito kaysa sa dati. Hi baby. Masiglang bati naman niya rito. Lumabi naman ang munti niyang anak. You're late, Dad. Maktol nito na ikinangiti naman niya. I'm sorry. Natatawang humalik siya sa pisngi ng anak. Natutuwa siya dahil kahit may sakit ito, ay bibo pa rin ang anak niya. At bakit naman gising ka pa hanggang ngayon? Di ba sabi ng doktor bawal kang magpuyat? Wala naman si Doc Pogi. Pabulong na sagot naman ito. Nangunot naman ang noo niya sa tinura ni Axel. What the, Doc Pogi? Si Doc Pogi Daddy. Naningkit naman ang mga mata niya sa anak. And where did you learn that? Humagikik naman ang anak niya. Kay Nurse Jade po. Doc Pogi po kasi ang tawag niya kay Doc Paul. Yung nurse mo? Tumango naman si Axel. Opo Daddy. Crush kasi niya si Doc Paul. Kaya po Doc Pogi ang tawag niya. Tumango-tango naman siya at humalukip-kip. At bakit naman nakikigaya ka na Doc Pogi? Nakataas ang kilay na tanong niya sa anak. Daddy, tili naman ang anak niya. Crush ko din po kasi si Doc Paul. Anito sabay tawa. No, bawal ka pang magka-crush baby ka pa. Crush is paghanga. Nakalabing katwiran naman ito. As if I wanna marry him. Nanlaki naman ang mga mata niya sa sinagot ng anak. Axel, saway niya dito. Pero tinawanan lang siya nito. Napailing na lang siya sa anak. Ibang-iba talaga ito kaysa sa kakambal nitong si Lexa. Niremind niya sa isip na kailangan mapagsabihan niya ang Nurse Jade na iyon tungkol sa mga pinagsasasabi nito sa anak niya. Ilang araw pa lang nakakasama ng anak niya ang nurse na iyon. Marami na masyado itong natututunan. Sana, lagi mong tatandaan na mahal kita. At kahit na magalit at masuklam ka sa akin, kahit pa ipagtabuyan mo ako, hinding-hindi ko magagawang lumayo sa iyo. You need to shut me here. Anito at itinuro ang puso nito. If you want to stop me loving you. Dahil titigil lang akong mahalin ka kapag napahinto mo na ang tibok ng puso ko. Nagising si Laura sa panaginip na iyon, kung saan ang buong akala niya ay si Adam, ay si Anthony. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Gusto niyang balikan ang nakaraan. Yung mga panahong wala pa siyang naaalala. Noong nabubuhay pa siya bilang si Camila. Ngayong nakakaalala na siya, hindi siya makahinga sa sobrang sakit ng mga nangyayari. Masaya siya na kasama na niya ngayon ang kanyang ama. Ngunit tila nagkaroon naman ng malaking bakod sa pagitan niya at ng madrasta. Namimiss niya rin ang mga anak. Hanggang ngayon hindi pa alam ng pamilya niya na nagkaanak sila ni Adam. Nahihiya siya at sinusurot siya ng konsensya niya dahil ikinahihiya niya ang mga anak. Nahihiya siyang malaman ng iba na nagkaanak siya sa kapatid ng mismong asawa niya. Asawa pa nga ba niya? Asawa pa ba niya si Alonso? Legal ang kasal nila at sa batas at mata ng Diyos, siya ang tunay nitong asawa at hindi si Shimmer.
Pero mas pinili ni Alonso na pakisamahan ang kapatid niya. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa ang lahat ng ito. Parang mas gusto na niyang balikan ang mag-aama niya, magkunwaring walang naaalala, at magpatuloy bilang si Camila. Pero hanggang kailan niya kayang lokohin ang sarili niya? Gulong-gulo na siya. Tumagilid siya ng higa at niyakap ang unan. Doon siya umiyak ng umiyak. Nilalabanan ang lungkot at pangungilila para sa mga anak.